Danica's POV. Sinundan siya ni Adam. So, mahal mo nga talagang kapatid ko? Mas lalo siyang napaiyak. Kailan pa? Hindi ko alam, basta naramdaman ko na lang may feelings na ako sa kanya. Mahinang sabi niya. Oh my gosh! Pwede bang secret na lang natin to? Hiling niya kay Adam. Oo naman, ako pa. Magaling ako magtago ng sekreto. Nakangiting sabi nito sa kanya. So kaya ka nagpabuntis sa kanya kasi kursunada mo siya? Siyempre hindi. Yun nangyari sa amin sa maniwala ka at sa hindi. Pareho talaga kaming lasing nung may mangyari. Talaga lang ha? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta hindi ko intensyong magpabuntis sa kanya. Sino bang babaeng gugusing mabuntis ng lalaking may iba namang mahal? Alicia's POV. Pinaspasan ni Alicia ang pagpapatakbo nang mula sa rearview mirror makita niyang sinusundan siya ni Alejandro. Galit na galit siya. Yun pa nga lamang nagpakasalito sa babaeng yun. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Pagkatapos malalaman niya ngayon na buntis to, talagang pinaglololoko na siya ng mga yun. Ayaw ni Alejandro na magkaanak sila and yet, malalaman niya na kabuntis to ng ibang babae. This is too much to bear. Ginagago na siya ng mga yun. Ang masaklap, bakit sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin niya si Alejandro. Bakit kahit anong gawin ito, hindi pa rin niya magawang tuluyan na magalit dito? Naiibang na nga marahil siya. Iyak siya ng iyak. Na mga sandaling iyon, blankong utak niya. Pakiramdam niya unti-unting gumuhong lahat ng mga pangarap niya. Hindi niya alam kung saan pupunta ng mga sandaling iyon. At dahil tuliro, hindi niya namalay ng paparating na truck sa kanang bahagi ng kalsada. Bago pa siya makabelo, sumalpok na ang sasakyan niya rito. Kitang-kita ni Alejandro nang sumalpok ang sasakyan ni Alicia sa papasok na truck. Napasigaw siya. Peste! Ilang segundo rin siguro yung di siya nakagalaw. Alicia nagkaroon ng commotion. Napasugod siya sa kinaroroonan nito. Kasalanan ko ang lahat ng to. Ramdam niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kahit sinong babae magagalit sa ginawa ko. Tinakbo niya si Alicia. Duguan ang katawan nito at mas talo siya nataranta. Tumawag kaagad siya ng ambulansya pagkatapos ay tinawagan niya si Adam para ipaalam ang nangyari kay Alicia. Na-aksidente si Alicia. Umiiyak na sabi niya rito. My God! Ano nangyari? Iyak lang siya ng iyak. Ilang sandali pa ay dumating ng ambulansya. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag may nangyaring masama kay Alicia. Nakalugbok si Alejandro sa isang sulok nang dumating si Danica at Adam sa ospital kung saan dinala si Alicia. Nilapitan ni Danica si Alejandro. Alejandro, nag-aalala lang sabi niya. Inawakan niya ang kamay nito pero nagulat siya nang parang nagdidiring alisin nito ang kamay niya. Please, Danica, huwag mo nang dagdagan pa ang problema, okay? At sana huwag ka na lang pumunta dito, okay? Tila ines pang sabi nito sa kanya. Napakurap-kurap siya. Siya ba ang sinisisi ni Alejandro sa nangyari kay Alicia? Sa bagay, kung hindi nito na lamang buntis siya, hindi magagalit si Alicia at hindi ito maaksidente. Baka nga kasalanan niyang lahat ng gulong nangyayari ngayon. Tumayo siya at tumakbo palabas ng ospital. Grabe ka? Bakit si Danica ang sasisihin mo? Pareho ninyong ginusto ang nangyari. Alejandro? Dinig niyang sita ni Adam dito at saka nagmamadali. Sinundan siya palabas ng ospital. Danica, pasensya ka na sa sinabi ng kapatid ko ha? Of course, nagigilty yun sa nangyari kay Alicia. Pero wag mong dibdibin ang sinabi niya. Masama siyang nai-stress, okay? Kasalanan ko naman talaga eh. Kaya nang sabi mo, binigay ko yung sarili ko kay Alejandro. Kahit pa alam ko na may girlfriend naman siya. Pakiramdam ko ang sama-sama kong tao. Napapaiyak na sabi niya rito. Danica, awang-awa siya sa baby niya dahil wala itong kasalanan sa mga ginawa nito. And yet, ito ang nadadamay. Alejandro's POV. Sobra ang guilt feeling na nararamdaman ni Alejandro. Hindi malalagay sa ganong sitwasyon si Alicia kung hindi dahil sa kanya. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag may nangyaring masama kay Alicia. Napatayo siya na makitang lumabas na ang doktor nito mula sa operating room. Doc, kamusta na ang pasyente? I hope everything is alright? Ngumiti ito. Okay na siya. Mabuti na lang nakuha sa surgery ang lahat. Ang pinsala na tamo na isang binti niya. But for a while, kailangan niya munang gumamit ng wheelchair. Napaiyak siya. Tinapik siya sa balikat ng doktor at saka umalis na ito.
Kahit paano nakahinga siya na maluwag, bagamat alam niyang lalong sasamang loob ni Alicia dahil kinakailangan muna nitong gumamit ng wheelchair. Alam niyang modeling ang isa sa mga passion nito at pansamantala, hindi muna nito iyon magagawa. Pero masaya siya, ngayong alam niyang ligtas na ito. Alicia? Bumaling patalikod sa kanyang mukha ni Alicia. Tandaan ayaw siya nitong makausap. I'm sorry. Hindi ko naman hinihingi sa'yo mapatawad mo ako kaagad. At hindi kita masisisi kung hindi mo na nga ako mapatawad pa. Mahinang sabi ni Alejandro sa kasintahan. Hindi ito nagsasalita. Love? Bago pa niya maituloy ang sasabihin, pumasok na sa loob ng kwarto ng ina ni Alicia. Nakangiti sa kanya. Naiilang nang umiti rin siya rito. May palagay siyang hindi pa rito sinasabi ni Alicia ang mga nangyari. Yumakap sa kanya magandang ginang. Mabuti naman inabutan kita ngayon dito. Gusto ko magpasalamat sa pag-aalaga mo sa kanya last week. Nasa Amerika kasi kami nang mangyari ang aksidente kaya nang malaman namin, dali-dali kami nag-book pa uwi ng Pilipinas. Sabi ng matanda sa kanya. Tumango lamang siya. Kung malalaman lamang marahil nitong buong pangyayari, marahil pagtatabuhin siya nito palabas ng ospital. Napasulyap siya kay Alicia. Nakita niya umiiyak to. Mas lalo siyang nagilty at pakiramdam niya nasa gitna siya ng dalawang nag-uumpugang mga bato. Kay Danica at kay Alicia. At alam niya kasalanan niyang lahat to. Thank you talaga Alejandro. Napakaswerte talaga ni Alicia sa pagkakaroon ng boyfriend kagaya mo. Muntik na siyang mabilaukan sa sinabing yun ng ina ni Alicia. Wala po yon tita. Obligasyon ko naman talagang alagaan si Alicia bilang boyfriend niya. Pilit na pilit ang ngiting sabi niya. Ramdam niya ang pawis sa tumatagaktak sa kanyang noo. Kaya nga sabi ko dito sa anak ko huwag ka nang pakakawalan pa. Parang gusto niyang kumaripas ang takbo palabas ng ospital dahil di na niya kaya marinig pa mga parinig na iyon ng ina ni Alicia. Di naman niya deserve lahat ng magagandang salita na sinasabi nito. Kapag pinagtapat ni Alicia ang totoo, baka ipasalvage siya ng mga magulang nito. Wala na siyang mahahanap na gwapo, very loving at very loyal na kagaya mo. Anitong pinisil pa magkabilang pisngi niya na parang kumakausap sa bata. Sa kabilang banda, nagbubukas ng gate si Alejandro nung dumating si River. Pagkapasok sa gate, kagad siya nitong sinuntok. Sa sobrang lakas nawalan siya ng balance at natumba siya. Ano ba talagang nasa utak mo ha? Bakit di mo papakawalan si Alicia? Napahamak lang siya ng dahil sa'yo. Galit na sigaw sa kanya ni River. Sa lakas ng boses napalabas ng bahay si Danica, kaagad nang tumakbo papalapit sa kanya. Alejandro? Ani Danica ang inalalayan siya sa pagtayo, pero mabilis niyang ipiniksi ang kamay nito. Please Danica, pumasok ka na sa loob. Huwag ka na makigulo pa dito, okay? Singhal niya rito. Alejandro, go! Inis na utos niya dito. Napilitan si Danica ang bumalik sa loob ng bahay. Madilim ang mukhang hinarap niya sa River. Ikaw, bakit di ba mapakawalan si Alicia? Obvious naman na kahit anong gawin mo, ayaw niya sa'yo. Akmang susuntukin siyang muli ni River pero this time, nakapaganda na siya kaya mabilis siya nakaiwas sa suntok nito. Sa kanya to sinampala ng uppercut nang matiyak na hindi to ready saka mabilis sinundan ng isa pang suntok sa sikmura nito. Si River naman ang bumagsak. Please stop meddling in my affair. Maiksing sabi niya rito at saka sumakay na sa kanyang motor. Nagtatangi sa mga bagang na River habang sinusundan ng tingin ang papanayong si Alejandro. Di siya makapaniwalang sa kabila ng ginawa niyang pagkumbinse kay Alicia ito pa rin ang pinili nito. Nagagalit siya dahil pumapayag si Alicia na maging katawa-tawa samantalang nandito naman siya. Handa siyang mahalin to ng buong buo. No buts, no ifs. Tumayo siya at sabakay sa kanyang kotse. Ginawa na niyang lahat para maisalba si Alicia. Ngunit nakiusap to sa kanya na manahimik na lamang at wag nang makialam pa sa gulo nito at ni Alejandro. Pero hindi siya nakadesk at sinugod niya si Alejandro. Peste ko siya lang masusunod. Sinumbong na niya si Alicia sa parents nito. Pero alam niyang kabumbuhian siya ni Alicia kapag ginawa niya iyon. Kaya kahit nangingit-ngit ang kalooban niya, wala siya magawa, kundi hayaan si Alicia ang magpakabaliw kay Alejandro. Peste, siya higit nasasaktan kapag nakikita niyang nasasaktan si Alicia. Danica's POV. Mula sa bintana, tahimik na umiyak si Danica. Kitang-kita niya nung suntokin ni Alejandro sa River at nagmamadaling sabakay ng motor.
Tiyak pabalik na tong muli sa ospital, pabalik kay Alicia. Naligo lang marahil at nagpalit ng damit, tsaka matyaga ulit nagbantay sa kasintahan. Napasingap siya na maramdaman ang pagkirot ng kanyang tiyan. Napapansin niyang tuwing nasa stress siya, kumikirot ang kanyang tiyan. Pumasok siya sa kwarto at nahiga. Bukas nga pala, monthly check-up niya. Nangako si Alejandro sa kanya na minsan na sasamahan siya nito sa pagpapacheck up. But since busy to kay Alicia, siya na lang mag-isang pupunta bukas sa kanyang OB-GYN. Sa kabilang banda, paglabas ng kwarto ni Danica, nabungaran niya si Alejandro na natutulog sa salalas. Halata na puyat ito at pagod. Ilang araw na rin itong nagstay sa ospital para magbantay kay Alicia. Dahan-dahan siya nagtungo sa kusina at nagluto. Naisipan niyang ipagluto to ng paborito nitong tinola. Mainam ang sabaw nun sa mga taong puyat. Patapos na siya magluto na magising si Alejandro. Nagluto ako ng tinola para, from now on, huwag mo na ako idadamay sa luto mo. Matabang nasabi nito sa kanya. And by the way, tinawagan ko na si Adam para samahan kanya dito sa isang linggo. Sasamahan ko muna si Alicia sa unit niya since hirap pa siyang gumalaw sa ngayon. Hindi mo na kailangan papuntahin dito si Adam. Kaya ko naman ang sarili ko. Sagot na dito. Para kapag may nangyaring masama sa'yo, ako naman ang sasihin mo? Yamot na sabi pa ni Alejandro. Mas mabuti yung nandito si Adam para walang masabi si Papa. Baka naman kasi sabihin niya, pinapabayaan kita. Kumuha to ng tubig sa fridge at saka umalis na. Nanikip ang dibdib niya habang iniisip na umuwi lang dito si Alejandro dahil anitong may masabi ang ama. Ang saklap na malamang hindi siyang priority nito. Akala niya soap opera lang nangyaring ganito. Di niya inaakalang sa totoong buhay nangyari din ang ganitong sitwasyon. At ang nakakatawa, sa sarili pa mismo niya nangyayari to. To think na halos pagtawanan niya noon ng mga babaeng nagpapakabaliw ng dahil sa pag-ibig. Inoff niya ang kalan. Pumasok sa loob ng kanyang kwarto at doon umiyak ng umiyak. Mas lalo yata siya naging sensitive gayong nagdadalang tao siya. Lahat ng sinasabi sa kanya ni Alejandro dinamdam niya. Naalala niya si Mr. J. Kinuha niya sa drawer ang calling card nito. Kailangan niya na isang taong makakausap at makapagbibigay sa kanya ng isang matinong advice kaya tinawagan niya ito. Hello Mr. J. Naalala niyo po ba ako? This is Danica yung nakilala mo sa Amanpulo? Danica! Excited na bulalas ito. Nakailang message na ako sa social media account mo pero hindi ka nagre-reply. Sorry. Bihira lang kasi ako magbukas ng mga social media accounts ko eh. Thank God, tinawagan mo ko. Ang laking pagkakamali ko na hindi kita napilit na ibigay sa akin yung contact number mo. Mabuti na lang di ka rin nakatiis. Thank you. Pinasasaya mo ko. Napapangiti ng sabi niya. Sa tono ng pananalita mo, mukhang kailangan mo ng advice ko ah. Wala akong lakad ngayon. Kung gusto mo magkita tayo, kailangan ko na makakausap. Mahina ang sabi niya dito. Alicia's POV. What do you want for breakfast? Malambing na tanong ni Alejandro kay Alicia habang inaalalayan siya nito sa pagsakay sa wheelchair. Just coffee. Tipid na sagot ni Alicia. Di niya sinasabi kay Alejandro pero naisip niya, napakabuti na nangyari ang aksidente sa kanya dahil nagkaroon si Alejandro ng oras para sa kanya. Sinamahan pa siya nito sa kanyang condominium. Kung alam lamang nang ito pala ang paraan para masolo niya si Alejandro, noon pa sana niya to ginawa. Sa ganitong paraan lang pala niya lubos na makukuha ang atensyon nito. Gagawan kita ng pancake, ani Alejandro sa kanya. Inilapag nito ang coffee sa mesa saka kumuha ng 2 itlog sa fridge. Binuksan ang pantry at kumuha ng gatas at pancake mixture doon. Napangiti siya. Namiss na niya ang pag-aasikaso nito sa kanya kagaya nung sinusuyo pa lamang siya nito. Sasamantalahin niya ang pagkakataong to para tuloy na nitong makalimutan ng tungkol sa babaeng yon. Ngayong nagdadalang tao na si Danica, mas mahirap ang kalagayan niya. Kapag naalala niyang ginawang yon sa kanya ni Alejandro, parang gusto na naman niyang magwala sa galit. Huwag nitong sabihin na pilitan lamang tong gawin yon. God, ito na nga bang kinatatakutan niya? And yet, ba't di pa rin niya magawang bumitaw dito? Bakit ginagago na nga siya nito pero eto pa rin siya at baliw na baliw dito? Napakabilis nga niya itong patawarin. Kung alam lang siguro ng mga magulang niya ang totoong dahilan kung bakit siya na-aksidente, marahil itataboy ng mga to palayo sa kanya si Alejandro. Pagkaluto ng pancake, nilapag yun ni Alejandro sa mesa niya.
Humila to ng silat na upo sa tapat niya. Gusto mo ba manood tayo ng sine? Tanong nito sa kanya. Tilitigan niya ang kasintahan. Alejandro, ampunin na lang kaya natin yung pinagbubuntis si Danica. Alejandro's POV. Mapaklang natawa si Alejandro. Nagpibiro ka lang, hindi ba? Tanong niya kay Alicia. Alam mo namang di papayag si Danica na ipamigay yung anak niya. Hindi mo pa nga sinusubukan, nag-conclude ka na kaagad. Kilala ko si Danica, giit niya. Iniisip pa lang yung sabihin dito ang pinaplanong yun ni Alicia, parang nakikinikinita niya na si Danica na pinagmumura siya sa galit. Ganun mo na ba kakilalang babaeng yon para sabihin hindi siya papayag na ipaampon sa atin ang bata? Look Alejandro, sa nakikita ko, hindi naman niya kayang buhayin mag-isang bata eh. Tsaka magpa-file ka rin naman ng annulment, hindi ba? Magiging illegitimate yung bata. Why don't we get married then ampunin natin yung bata para maging legitimate natin siyang anak? Ubusin mo na yung hotcake habang mainit pa. Ang sarap, diba? Sabi niya kay Alicia. Sinadya niyang wag nang pag-usapan ang ideya nito. Then, manood tayo ng sine after. Hindi na umimik pa si Alicia, ngunit alam niya, hindi doon matatapos ang diskusyon nila tungkol doon. Pero never niyang papayagang mangyari yon. Di naman sa ganun kasama para gawin kay Danica ang planong yun ni Alicia.